and worship you in this place today, God. Father God, we pray that you will give us understanding on what we cannot do today, O Lord God. Give us that wisdom, O Lord, that comes from you. And everything that we hear, O Lord God, we pray that it will be inspired by the Holy Spirit. Use each and every one of us, O Lord, so that we may grasp the real meaning of your words in our life. And that, Lord, help us to understand more about you, Lord God. In Jesus' name. Amen. So, today, we just going to continue again with a series of lessons about the Holy Spirit. Brother and sister, I find it that you cannot just, the things about the Holy Spirit is very, very long, and wide, and too deep in the understanding. So we just ask God intervention to give us that spirit of understanding. But I find it very interesting really to know the Holy Spirit. As mag-recap lang ako nung last week na I'm still in the manifestation of the Holy Spirit sa Old Testament, yung mga ginawa ng banal na Espiritu doon sa Old Testament na tayo. And I tend to get one example for each book in the Old Testament. Maraming bagay yan, kaya lang I only pick one from each book na para ma-understand natin that the Spirit of God has always been there. Kasi ang reference ng Holy Spirit in the Old Testament is the Spirit of God. Yan, we only came to understand the Holy Spirit, the name Holy Spirit in the New Testament. Doon lang na-mention na yun. So in the Old Testament, it was the Spirit of God. So alam natin ang manifestation, it is an event or action na nakikita natin at nararamdaman natin. So now, I'm going to the book of Joshua. Let me do a little bit of introduction about the book of Joshua. Kilala naman natin si Joshua, di po ba? Na after... Meron din tayo Joshua dito eh. So kilala natin si Joshua sa Bible, sa Old Testament, na yun ang pumalit kay Moses. Nung si Moses ay nag-approve na papunta kay Lord. Ayan. But, kasi we know that yung hindi pagsunod ni Moses doon sa sinabi ng Panginoon, so he didn't really see the promised land. Hindi niya nakita hindi niya nakita ang promised land because he's disobedient to the Lord. Simple lang yung disobedient niya, but kahit na simple lang disobedience pa rin. Yeah, it's a big thing pa rin kasi ang involved ang God Even in our present life, mga kapatid, little disobedient with God means a big thing, So nakakatakot pala pag mag-disobey tayo kay God kasi baka yung isa sa mga bagay na makakamtan natin ay hindi niya ibigay sa atin. But He will not totally nakalimutan tayo, di ba? Meron ng portion ng area na talagang hindi pwedeng ibigay ng Panginoon. Simple lang naman yung gusto ng Panginoon Speak to the rock, sabi lang naman niya. Hindi ang ginawa niya, in-strike niya so that is disobedient. Kaya hindi niya nakita yung promised land. At yun na nga si Joshua na nga ang naging leader, anointed leader noong, appointed leader noong wala na si Joshua. So yan. Ang book of Joshua is the sixth book in the Old Testament. Pang-anim siya. Ang kinikilala nilang author ng book of Joshua ay si Joshua na rin. According to the Jewish tradition. Yan. Kasi siyempre ang mga bagay-bagay na alam din natin sa Biblia is all about the Jewish people din Hindi ba? So mapalad nga tayo Mapalad tayo when, alam mo, iniisip ko kaya pala pagka tayo ay we are dealing with Jewish people ay talagang makakakuha tayo ng blessing, di ba? Sapagkat sabi nga ng Panginoon, I will bless those who bless you.
gusto ko maging among Jewish sa totoo lang. I'm not looking up, ayaw ko tingnan yung mga kahinaan nila, but it's nice to deal with the Jewish people. Kasi nadadamay din tayo doon sa blessing na ibibigay sa mga Jewish people. Remember, I will not forget you, Israel, forever. Yeah. So kung mayroon mang gera dyan, talagang God will keep Israel intact pa rin. Hindi matatalo yan. Hindi ba? History tells us that Israel is always fighting on every side of its border. Napakaliit na bansa. Pero siyempre, bansa ng Panginoong Diyos, how can you defeat the land that belongs to the Lord? Diba? Kahit na matitigas ang ulo nila God is always defending them. Hallelujah. So yun nga, Jewish tradition ascribed the book of Joshua to Joshua himself, na siya ang author. So Joshua was the appointed personal, si Moses ang nag-appoint kay Joshua personally para maging leader, successor niya. He was a charismatic warrior siya Talagang nasa labanan. Alam naman ang story ng Israel puro labanan, di ba? Where labanan na pisikal, yung mga army to army. Ang ano yun At kahit ngayon pa naman army to army talaga Paano to, Brad? Thank you. Yung bulsa ko, mabagay. Kasama ba rin? Okay. So, he was appointed the successor of Moses. And he led Israel in the conquest of Canaan. Palagi natin na-encounter yung word na Canaan Actually, yung Canaan, yung mga kalaban ng Israel. And I found out yesterday, in the modern times, yung Canaan yung mga paligid niya. Like Lebanon, Syria, Jordan, Egypt, yung pala yung mga sinasabing Canaan in the modern times. Pero laging na-encounter ng mga Israelite, yung mga Canaan sa mga battles nila. Kung maalala natin nung sila ay nakakross na doon sa sea, di ba? Under Moses. Ayan, na-expose naman sila ngayon sa mga kalaban habang sila ay nagmamarch papunta doon sa Promised Land. Yan, nagkaroon sila ng maraming kalaban on the way. And in the Bible tells na sila ay nagpanda-ikot-ikot for 40 years. Samantalang napakalapit lang naman ng Promised Land. It is because their hard-headedness din, mga katigasan ng ulo ng mga Israelite, yung mga ginagawa nilang taliwas sa kagustuhan ng Panginoon. So they are being punished all the time. Napakalaki nga nila. Sapagkat while they are marching toward the Promised Land, yung the God doesn't, hindi sila, pinapabayaan, di ba? When they need food, God will send the food. Yan. Matitigas lang ang ulo nila Ayaw sumunod ayaw sumunod, kaya napaparusahan sila palagi. So, ayun na nga. So, yung role ng Holy Spirit dito sinasabi doon sa Numbers. Punta tayo sa Numbers. Book of Numbers 27. Kasi sinabi doon na Joshua is the Spirit. Yan. So, kung sinasabing Joshua is the Spirit, at Numbers 27:18, and the Lord said unto Moses, take thee Joshua, the son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay thine hand upon him. So talagang pinili siya pinili siya na banging leader, at ang sinasabing the Spirit because he was given the spirit of leadership. Yan, leadership. Kasi siya na yung naging leader ng mga Israelite after Moses. So he was given the spirit of leadership. Yun ay binibigay ng Spirit of God. Ayan. Kagaya natin sa modern times, sa times natin ngayon, God can also give the spirit of leadership sa mga gusto niya maging leader. Ayan. And pagsasabihin natin hindi ko kaya, then God will equip us. Diba? God will equip us. Kaya kung minsan mahirap magsabi na hindi ko kaya, wala akong karunungan, wala akong talino, but ang Diyos natin, the Spirit of God, will give us all
i-supply ng Panginoon yun. That is the work of the Spirit of God on earth. Di ba? Ang Holy Spirit nga the representative of God on earth. Ayan. Kaya yung manifestation ng Holy Spirit ay napaka-importante sa ating mga Kristiyano ngayon because with that manifestation of the Holy Spirit, nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon. Nakakatakot man siguro kung biglang magpakita si Lord sa atin, di ba? Hallelujah. Baka matunaw na tayo kaagad pag nakita natin yung mukha ng Panginoon. At sinasabi nga si Moses lang yata ang nakakita ng mukha ng Panginoon eh. Well, in the future, makikita natin din ang mukha ng Panginoon pag nandun na tayo. Amen. Kaya we are glad na may mga na tayo na ngayon ay in the ministry of getting into the kingdom of God. Yung pinapayaman na natin ang kaluluwa natin. At ang aim naman doon, di ba, is to go there. Kaya tayo ay nagpapakahirap na ngayon. Tayo ay nagtatrabaho na ngayon para sa kingdom ng ating Panginoon. Yung story ng Book of Joshua is story of conquest. Kasi maraming battles ang nangyari doon. Maraming pakikipaggera ang nangyari doon while they are marching towards the promised land. Maraming gera yon na napapanalunan nila. They are victorious because the Spirit of God is there to help them. Diba? So sa buhay natin din, marami din tayong battles na ma-overcome through the intercession of the power of God. Amen. At kung minsan nga sa mga battles natin talagang karamihan we are victorious. Hindi ba? We are victorious. Walang anak ng Diyos na hindi victorious. Amen. Hallelujah. We are all victorious. Ano man yan. Sakit man yan. Kahirapan man yan. Relationship man yan. We are victorious people of God. Amen. So yun nga, after many years of slavery in Egypt, diba, in-slave yung mga tao ng Diyos sa Egypt. Naging slave sila, but they were freed. At yun nga, they are walking for 40 years na para makarating sila doon sa promised land. At yun nga, si Joshua ang kanilang leader. So what does Joshua means? The name Joshua means the Lord saves. Ayan. So the Lord saves and the Lord gives victory. Kaya yan. So he was the Spirit. Kasi of course, to lead the people of Israel, kailangan meron talagang yung ng Panginoon. May kinalaman talaga ang Panginoon. So, he was given the spirit of leadership. Mahirap kaya maging leader ng isang army, di ba? Kung ikaw ay nakikipaglaban, your decision is very much needed, very important. Yung mga decision ng mga leader. Even ngayon, sa ating present buhay natin, yung mga decisions ng mga leader ay may malaking impact sa buhay natin. Even sa ating ministry, diba? Yung decision ng mga leaders natin, merong malaking impact of how our ministry will walk. Pero mag-walk ang spirit natin because we are one in spirit. Di po ba mga kapatid? We are one in spirit in TFCF. Walang naiiba ang spirit. Yeah. Walang naiiba ang spirit. We are united to serve the Lord. Amen. Hallelujah. So, yun. Konting background ng Book of Joshua. The intervention of the Spirit of God to Joshua is that he was given the spirit of leadership. Kinumpleto na ni Lord lahat yun sa buhay ni Joshua. Of course, biblical men that are serving the Lord ay hindi makakapag-serve without the intervention of the power of God. Even now, walang makakaserve sa atin kung wala yung intervention ng ating Panginoong Diyos. Hindi ba? There is always the presence of God in our life. Kahit na ano pang ginagawa natin sa church, there is always the intervention of the power of God sa atin. Kasi
kung minsan tinatamad ka di ba? How about those na tinamad na pumunta sa mga service ng Panginoon? Hindi ba? Wala nang love, wala na yung init, di ba, ng pagsisilbi. But you really need the intervention of the Holy Spirit sa buhay natin para tayo ay ma-energize, di ba? Or else, pipiliin na lang natin siguro ang dyan sa labas. So that's it about the book of Joshua. Maliit na ano lang yon, introduction. Pero kung ating baybayin yung, I hope there will be a time in the future again na talagang book by book ay ano natin, scrutinize natin. Yung book by book ba, nandito pa lang naman tayo sa Holy Spirit. It will come in the sa tamang panahon ng Panginoon. So pupunta naman tayo sa 7th book of the Old Testament, which is the book of Judges. Ayan. Remember nung araw, yung sa mga panahon na yun, wala pang hari Wala pang hari sa Israel. So ang book of Judges is all about yung munang author nun. Traditionally again, according to Jewish tradition, ang book of Judges ay sinulat ni Samuel. Samuel is a prophet of God during the time of King David, King Solomon, mga ganon, King Saul. Ayan, nauna nating ma-encounter doon the book of Judges. At ang hina-highlight ng book of Judges is about the six judges during this time, na ipinapakita doon yung weaknesses ng mga judges nito, yung mga strength nila. Kasi may mga judges dito na hindi naman straightforward kay Lord May mga judges din dito na talagang devoted sila sa ating Panginoon. So pag sinasabing 6, 6 yung mga judges na siya munang nag-rule over Israel on that time kasi wala pang hari Remember, ang unang anointed na hari is si Saul. Hindi po ba? Nang panahon ni Samuel, doon na sa 1 Kings, si Saul ang pinakaunang hari ng Israel, which is ma-encounter natin yung buhay niya in the future. So yung 6 na judges ay si Othniel, Ehud, Deborah, Gideon, Jephthah, and Samson. Ayan. Yung istorya ng Book of Judges is very violent sometimes. It talks about war again. War with tribes, yung mga kalaban ng Israel again. Violent, telling about about Israel's moral corruption. Kasi may mga moral corruption din during the Judges. So iniisip ko, yung mga panahon ng Judges na yun ay may moral corruption na. How about yung mga present day Judges natin? Di ba? May mga moral corruption din dyan. Lalong-lalo na saan? Sa Pilipinas, sabi ni ba? Sa Pilipinas, sabi ni Bro. O, totoo naman, di ba? Not setting aside na yung hindi naman sa totoo po yun. There are so many immoral, corrupt judges sa ating bansa. Yan. Kaya totoo po yun. Sa panahon doon na appointed judges lang ang namumuno sa mga tao noon. So it means to say that if two persons are disagreeing with one another, pupunta sila doon sa judge. Di ba? Pupunta sila doon sa judges at doon nila ipepresent yung case nila and the judges will siya ang mag-ano kung what is right and what is wrong. Siya ang magbibigay ng rule. Yun yung mga panahon ng mga judges. So Othniel was the first judge. Yan, si Samson pala, we know the story of Samson, di ba? Pero I think Samson is very inspiring kasi at the very end of his life, mamamatay na nga siya, ano pa rin, he is devoted to God. Si God pa rin ang niya. But some of them, I think, are corrupt. May mga corrupt din na judges dito. Hallelujah. So ikinukumpare sila doon sa mga Canaanites, yung mga ibang judges na corrupt. Because yung mga Canaanites, they practice idolatry. Iba yung Diyos nila. They practice idolatry, paganism, and everything. So yung mga Canaanites pala, yung mga Canaanites noon, those people who are rejecting God, the God of Israel and His law,
worshiping false god. So idolatry sila yung mga nagwo-worship ng iba-ibang Diyos na may mga images. Not to mention about the other religion which are worshiping images, di ba? We already graduated from that thing, because we choose to worship the living God with no idols, di ba? Kung naisip ko nga lang my days worshiping the idols, pinupunasan ko pa yan eh. Pinupunasan ko yan. Talagang I really idolize them. Pero natatandaan ko, nung ako'y bata, mischievousness, When I go to the church, yung mga nakatayo, na gano'n. I don't know, may kalukuhan ng isang bata. Kalukuhan ng isang bata. Yung ginaganon ko, sinisilip ko what's underneath. Kung minsan nakikita mo, wala naman, kahoy lang, di ba? Kung minsan, pag nakita mo, paa na made of stone. Yan. Kalukuhan ng bata yung ganun ba. Lalo na kung Semana Santa kasi marami puno yan. Diba? So those are the people who are idolaters. Yan. Marami silang sinasamba. I think one of yung mga isang popular dyan si Baal, hindi ba? Si Baal ang isang popular na sinasamba nilang God. Hallelujah. So, idolatrous people residing, so yun nga, the people of God under Joshua kept on winning the battle. Kaya nga, marami silang nakubkub na mga tribes. Kaya, it was successful yung mga battles nila was very successful under the leadership of Joshua. So, hindi nga naka-enter si Joshua because he was disobedient to God. Yung disobedient niya, makikita natin sa Numbers 20, chapter 27 to 11. When instead na speak to the rock, in-strike niya. So that is the disobedience of Moses. So, Othniel, ma-encounter natin sa Judges, which is the first judge of Israel, and the Spirit of God give Othniel the spirit of leadership. Yan. Always the spirit of leadership. Again, because he is going to lead the people of Israel. This is after Joshua na. So, binigyan siya ng Spirit of God, ng Spirit of leadership. Bravery. Bakit bravery kailangan? Siyempre, they're always engaging in battles. Yan. Walang katapusan na battles. Kaya tignan niyo ang Israel, di ba? Walang katapusang battles din all around eh. But amazingly, God is always protecting His people. The recent news is that, kung nabasa ninyo, that the highest leader of the Hezbollah, which is yun ang kalaban nila sa Lebanon, was killed. Yung pinakamataas na leader nila recently. So, the Spirit of God gave Othniel leadership, bravery, boldness, courage, and victory. Yan ang kailangan din natin mga anak ng Diyos. Courage, bravery, boldness to evangelize, boldness to proclaim kung good news about salvation, yun. Bold tayo na ibahagi sa labas ng iglesyang ito, sa labas ng church nito. Bold tayo na ipamahagi ang salita ng Panginoon. Hallelujah. So, because of his bravery, he prevailed against the king. Ayan. He prevailed against a king, Chusan Ristitime, king of Mesopotamia, sabi doon eh. Mesopotamia today is the present day Iraq. Ayan. Mesopotamia ang pangalan noon. Kasi itong mga lugar na ito, they have ancient names before. But Mesopotamia is Iraq. Yung Iran, I still have to Google it. Yeah. Okay. Yun lang ang the book of Judges. Yeah. So, the Holy Spirit manifestation there is giving Othniel the spirit of leadership, bravery, boldness, courage, and victory. Yan ang binigay ng Spirit of God.
kay Othniel doon sa Book of Judges. Marami rin yan, kaya lang I'm still picking one in each book. Ayan, hallelujah. So, yun na nga. So, alam nyo, susunod na doon yung 8th book of the Old Testament, which is the book of Ruth. Ayan. Actually, there was no reference about the Spirit of God in the book of Ruth. Kaya lang napakaganda ng istorya nito eh. Kagabi ko lang na-encounter, I really fell in love with this story. Kasi it is story of love, yan, pagmamahal. Hallelujah. It is a story ng kung paano ang isang hindi mananampalataya sa Diyos ng Israel ay ginamit ng Panginoon in a very great na paggamit, yung talagang metatak siya sa history. Diba? Kung ikakat short ko, walang reference ang book of ang Spirit of God dito, pero it is a very nice story, yung book of Ruth. And ito na naman ay according to Jewish tradition, ay si Samuel na naman ang nagsulat nito. According to Talmud pa, yung Talmud nga na sinasabi sa Jewish is a compilation of ancient teachings na binabasa pa hanggang ngayon ng mga Jewish. It's sacred to them. The Talmud is a compilation of the ancient teachings na binabasa pa rin ng mga Hudyo ngayon. Hallelujah. Kaya pala, yung last na amo ko noon, palagi kami doon sa synagogue. Makikita mo yung mga tao ng Diyos yun na talagang nagdadasal-dasal. Ako naman, nasa gilid ako, nagdadasal na rin ako. Pero magandang tignan yung pagdadasal nila. At ang present time, yung ancient na teaching ay nire-regard pa rin nila. There is still regarding, binabasa pa rin nila yun. Pinapalo pa rin nila. Hallelujah. So, yung Book of Ruth shows how the Lord intervened to protect Naomi's family. Si Naomi yung biyenan niya. Yun ang istorya doon di ba? Namatay, si Naomi isang Israelite, isang mananampalataya. Namatay yung kanyang asawa, namatay pa yung kanyang dalawang anak na lalaki na asawa ni Ruth at saka ni Orpah ba yun? Orpah. Yun. So, si Ruth at saka si Orpah, biyenan na lang si Naomi. So, nung namatay na yung kanyang asawa, mga anak, she decided to go back to Israel. She decided to go back. Makikita natin yung istorya doon na si Orpah, bumalik sa kanyang pinanggalingan na lugar, na land. But si Ruth, hindi siya bumalik, kundi gusto niyang sumama kay Naomi. Di ba sinasabi, iba namang tribe si Ruth hindi siya talaga Israelite. Moabite yata siya Pero gusto niyang sumama pa rin kay Naomi. Hindi ba? Kahit na sabi ni Naomi, matanda na siya na umalis na, punta lang din sa kanyang lupang sinilangan. Pero she chose to be with Naomi. Hindi ba? Sabi niya, your people will be my people and your God will be my God. So, talagang talagang sumama siya. At doon natin makikita yung napakagandang istorya ng buhay ni Ruth. Na alam po natin, napakahalaga yung ginampanan ni Ruth. Hindi ba makikita natin doon na binibigyan siya ng blessing na hindi niya alam na yung mga ina-harvest doon, tinatapon nila para pulutin niya. Hindi ba? Pabayaan nyo lang siya na kumuha dyan. Yan. Yun ay pag-aari ni Boaz. Si Boaz dito yung lalaki na mayaman dito na may lupa. Na sabi pa niya, pabayaan niya siya lang na kumuha dyan ng gusto niyang kunin. At sinasadya pa nila na ihulog yung mga ibang grain. So what kind of blessing na yan? So, according kay Naomi, dahil namatay naman na yung asawa niya, because it is a tradition, a Jewish tradition noon, na kapag ka namatay yung asawa mo, the next brother will have you as his wife again. Yun. Pag namatay yung kuya mo at may asawa, ikaw ang susunod na asawa. Ayan. Tapos, wala
Wala nang anak si Naomi, pero meron siyang mga kamag-anak, kinsmen. Si Boaz ay kamag-anak niya. So, nagplano si Naomi, with the inspiration of God, plano niya yon na maging asawa ni Boaz si Ruth. Ayan. So, natuloy nga yun. Natuloy nga yun. At ang reference nga doon ang reference doon ng power of God kay Ruth ay makikita natin sa 4:13. Chapter 4:13. At sinasabi nga doon na si Ruth ay kinuha niyang asawa, si Boaz, kinuha niyang asawa si Ruth. Yan. So, kung babasahin natin yung Book of Ruth, chapter 4, verse 13, ang sinasabi doon, so Boaz took Ruth and she was his wife. Ayan, kinuha niyang asawa na si Ruth. Ayan. And the Lord gave her conception and she bare a son. Ayan. So dito, malaking role ang ginampanan ng Panginoon because she gave her conception. Kumbaga, siya yung sa womb about conception. Kagaya din na nangyari kay Mary, hindi ba? It was the intervention of God, Holy Spirit, kung bakit naging pregnant si Mary, the mother of Jesus, hindi ba? So dito, yun ang reference ng power of God sa buhay ni Ruth. At alam niyo mga kapatid, ang manifestation ngayon, when she gave conception, siya yung nagplano, siya yung kapangyarihan ni Lord na magkaroon siya ng anak sa kanyang womb, conception. Ayan. So, ano po yung kahalagaan ni Ruth? Ayan, napakahalaga ng ginampanan ni Ruth. Sapagkat si Ruth, na asawa ni Boaz, nagkaroon sila ng anak, si Obed. Ayan. So, si Obed naman, nagkaroon ng anak. At ang anak niya ay si Jesse. At si Jesse naman, ang naging ama ni King David. Amen. So yun, di ba? Yun yung lineage na yun, di ba? So yun ang kahalagaan ni Ruth. Instrumental si Ruth about the existence of King David. At kung makikita natin doon, yung lineage ni Jesus ay it pushed through up to the lineage of King David. Yan. Kaya yun ang manifestation niya doon. Yan ang power of God. So, hindi na po ako magtatagal. I'm glad. I'm glad. Kasi nakikita ko yung oras, lumagpas na po ako. Yeah. Lumagpas na po ako Kaya I'm going to stop now. At ang aking book ay nandito pa yung iba. Yeah, so, let us pray. Lord God, salamat po Panginoon sa presensya ng iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. We truly cherish every word na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, yung mga karunungan na yan, we cherish it, O Lord God, and we treasure it. Bunga ng iyong pagmamahal sa amin. Kaya salamat po, Panginoon, and we are going to, kami muli, Panginoon, ay mag-aaral sa iyong salita, Panginoon, sa iyong tulong at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah.